makabawi nga sila, at least nakapag-warm up na ang Sunday Shroomz dito. And feeling ko, babawi na sila ngayon. Tingnan natin kung makakabawi ba sila dahil ito na ang compound picked by Gaon Gaming. Oras na para sa Sunday Shroomz. Sila muna ang nasa BL side syempre. And GR side naman dito ang Gaon Gaming. Sniper positions like the usual. Double arm setup mula sa Sunday Shroomz. Naghahanap ng pick-off dito pero unti-unting gumagapang all the way papunta sa mga sites. This is actually really scary kasi magandang approach yung pinapakita nga ng Sunday Shroomz dito pagdating sa GR ng Gaon Gaming. They picked this map for a reason, and one of the reasons nga talaga kasi this is one of their strongest maps kumbaga. But Septra with a crazy swing like that, walang nagawa si Jason Derulo bigla. Oh, napadapa muna si Jason dito. And mukhang sasama din ang kanyang tropa na si Jefferson for the meantime. Dahil yung play for contact na yon nag-work out and yung trade medyo late at medyo delayed. Kaya naman nakaabang na ang Sunday Shroomz at ganun din para kay Jackban na sumunod. Oh no, banned out na sila. Pero pagdating naman dito nga sa side nga ng GG, isa-isa lang nawawala pero makakabawi pa ata yung mga tropa nga natin ngayon. Diyos ko, 2 versus 4 kanina, naging 2v2 pa. Pero pagdating naman dito, Diyos ko, na-nade kill pa si J-Vice. Lamang na ang SS kanina pero nawawala pa. Pero with that, kahit ano pa, they're planning to see for already on a 2 versus 1 retake. That is a flash, not gonna catch anyone. Super flash pa nga dito si Kid from Tondo. Pero ngayon, confirmed na merong tao doon. So, as you can see, they're really trying to wrap around. Pinipins nila dito si Kid from Tondo. And it's gonna be really scary. Jams on the front, Jeplex on the rear. Jams will get that kill. Gusto nilang sandwichin dito si Kid from Tondo. Unfortunately, para sa side ng Sunday Shroomz, ang laki na sana ng kalamangan nila. But once they were inside site, hindi na rin nila nasilip kung sino ba yung nasa window. They wanna go for the plant already at that point na kahit na meron nang napitas na dalawa si Jeprax. And kumbaga, hindi na rin nila agad na trade-off kung ano yung nangyayaring scenario doon para sa kanila. Dahil dyan, GG o Gaon Gaming muna makakuha ng first round natin dito. Kuha pa rin nila yung mga tropa. Hindi natin alam kung sino ba yung makakabawi nga papunta sa kanila. Pero ngayon mga tol, yung mga players ng Sunday Shroomz, kailangan nga nila dito makabawi. And once again, that is a 4 versus 2. Look at Jeprax and Jams. Silang dalawa lang ang gumawa dun sa round na yun. Literal, no? Silang taga-hold. Which is usual naman nating nakikita pagdating sa compound. Napakahirap na pasukan ng mga sites natin dito dahil alam mo naman, yung mga doors pa lang sobrang constricted na agad ng area. And there's sometimes a lot of fights when it comes to mid-control. Pero so far, hindi pa natin nakikita yan ngayon between these two teams. Pero ngayon mga tol, talagang pupunta na ata sila dito nga sa side nga ng 8. They're really trying to switch up every single round nga talaga na pwede nga nila magawa. Kasi once again, this is their last fight pagdating dito sa Gaon Gaming. It's now or never for themselves. So talagang kailangan nga sila makabawi. Pero with this opposition, with this rotation that they're doing, it is kind of slow, yes. Pero it's all about the pick-offs na talagang that matters the most. Pick-offs, meron bang makukuha? 48 seconds remaining on the clock here para sa Sunday Shroomz na makahanap ng site. Kaya nasabi natin kanina, mid is a heavy contention here. Walang crossfire na nakaset pagdating sa side ng Gaon Gaming. All clear ika nga dahil naka-hold lang talaga sila. And this is gonna be chaotic pag nakapasok na ng site ang players ng Sunday Shroomz na gagawin nila ngayon. Jeprax, good for one. Hit from the door. Gets the trade kahit papano. Pero trade after trade ang nakikita natin dito. Low HP yung iba. Yung nade, sasapul ba? Mukhang hindi. Pero yung flash, oo, bulag na bulag sila. Chumat Cutie fighting for his life here. Jason to pin him down. Pero Suna, nakabawi pa. There's a lot of action na nakikita natin dito sa B, pero in terms of rotation, talaga nagbaback out ata sila, pero hindi. Reheat lang muna to. Cut not noise mga tropa. Yung mga players ng SS dito, super low on HP na Jefferson lang natitira. Diyos ko, pero Suna with a kill! Giving Sunday Shroomz that room to breathe para makabawi sila. And sa totoo lang, men, talagang matinding palitan yon. Utilities, hindi lang din talaga tumama sa Gaon Gaming kasi if ever tumama yung nade ng Gaon kanina, men, sabog yung dalawa doon sa Sunday kasi super low na nila.
Yun nga the HP definitely not in their favor during that time. Kaya ang bilis din nilang napinser down nitong Gaon Gaming. Pero 1-1 pa rin ang scoreline natin dito. At unti-unti rin kumukuha ng space ang Gaon Gaming. Kung kanina nag-hold lang sila ng mga sites, this time around, may spacing na silang kinukuha dito. Gusto na nilang ipitin kahit anong entry points na pwedeng gawin ng Gaon or rather ng Sunday Shrooms. Dalawa nagbabantay dito sa Gaon Gaming. Talagang si Jeprax at saka si Jamsa. Pero ngayon, Jackman catching one, good on the open. Pero dito naman ngayon sa side nga ng Sunday Shrooms, itong mga players na to talagang hindi nga talaga alam para sila makakapasok. Kasi nga, si Jason nag-aantay pa. Pero at least si Cetra nakuha na yung isa. Putting ito a 4 versus 2. Jackpax at least off-cam kill. Kid from Tondo, nowhere to be found. 3 versus 4 right now. Pero in terms naman sa rotation ulit ng Sunday Shrooms, tulad ng lagi natin nakikita, pick-offs after pick-offs after pick-offs. Kasi pagdating sa compound, alam naman natin na medyo slow yung approach. Hindi lang sila, pati yung ibang teams din. Daan pagdating sa mid-control nila. 4 na players ngayon ng Gaon Gaming. Pwede rin sila ditong mag-buddy system kahit papano and really get trades in kung sakali man. They still have no clue kung saan nga bang site ang pipiliin ng Sunday Shrooms dito. Pero mukhang nagsasama-sama sila pagdating o papunta dito sa B-site right now. Sama-sama lang tayo. May katang ganun. Napitas yung mid. Yun yung problema. Open na yung mid nila. So in terms of rotation, butas na ang pwedeng inaantay nga dito ng GG. So J-Va is catching one. Chubat Cutie, duguan na. Pero yung isa bumababa na mga tropa. Lahat silang titinginan na angle isolation. Trying to isolate the fights. Spray and pray. Jeprax will fall down. 1 versus 3. Jefferson is alone again for the second time already. Ompa gamit niya. Nakaset up na rin yung post plant nila kung tutusin. 30 seconds remaining para makahanap ng buwelo dito si Jefferson kung sakasakali man. Pwede pa siya makapulot ng baril sa kanang side pero pinapaulan na siya. Medyo bait and switch ang magiging meta dito para sa side ng SS at ganun na nga. Chumat Cutie, he gets the kill here. 2-1. Sunday Shrooms, ito na naman, lumalamang na naman sila. Chumat Cutie, literal na chumatsa siya. Kanina, ginijiggle niya yung kalaban niya eh. And every jiggle niya, nababawasan niya si Jefferson. Tsaka para kang, alam mo yung may surprise factor pa na kayang dalhin yung Sunday Shrooms dahil mas marami pang buhay para sa kanila. Pero mukhang hindi hayaan ni Jason na mangyari muli yan para sa round na to dahil ubos ata lahat ang dadaan sa kanya. Good trade mula kay Jeprax kahit papano and now we're down to a 3v1. Yun na yung maganda dito kasi si Jeprax at si Jason, si Jefferson and Jason magkasama sila dito sa site na to. Inaantay nila, nag-bait and switch silang dalawa na kanina si Jefferson nandyan tapos biglang nagpakita si Jason. Naka-2K pa siya. Pero pagdating naman dito, it's all up to Suna 360 on a 1 versus 3. Ang haba pa ng oras mga tropa, kaya mong isa-isahin to, trying to isolate the fights, pero kaya mo ba talunin yung tatlo? Lahat sila sama-sama na mga tropa. Pero yung isa, dumiretso na. Tapusin na natin tong round na to kasi ang tagal-tagal na. Hirap para sa kanila. It's a 2-2. Pantay ang laban. It's just a matter of, okay, Gaon Gaming, mananalo ba tayo sa pag-aantay natin? O do we take up space? Do we win the duels? Sama-sama rin dahil nga napakaliit din nung mapa natin. So hindi malayo na mabilis ding makaresback yung iba. But for Sunday Shrooms, they're moving a lot more faster when it comes to that mid-control. And for Gaon Gaming, double stack sa mga connectors nila kahit papano. Actually, Bessie, meron ako na-research eh. Ano ba ibig sabihin ng Gaon? Yan. Anong ibig sabihin? Parang a title of honor for the directors. A sage of the Talmudic Academies of Babylonia. Sheesh! Sheesh, man! Grabe naman. Oo. Sunday Shrooms, di ko alam ko. Mga tropa nating kabute yan, boss. Mga tropa nating kabute. Talagang good item nga talaga para sa kanila. Kasi lalong-lalo na, pag nanalo sila dito, Diyos ko, lahat sila nakangiti na. Tingnan natin kung nakangiti nga ba talaga. Dahil syempre, sila kailangan makahabol. Pagdating dito sa series na to, pagdating sa match na to as well. So, mas malaki yung pressure para sa side nila.
at talagang patience ang pinapakita ng Gaon Gaming. Ganon din naman ang Sunday Shrooms. It's still a play for pick angle that we're looking at here. And magsisimula lang ang labanan kapag talagang under 1 minute na lang ang natitira. Ayun na, talagang ubusan oras. Sabi ng direct natin, buti pang Babylonia may baby, siya wala. Eto na, Jefferson nagpakita pero siya makakakuha ng isa. 4v4 pa rin naman to, holding down the position especially sa loob ng mga bomb sites natin at saktong-sakto yung angulo dito ni Jefferson. Bait and switch malala mula sa dalawang players na nag-aantay sa loob ng site. Suna pretty much aware kung saan posible manggaling yung isa pero hindi nila chinek yung corners na yun. Kaya naman si Jebrax ang dali niyang nakuha yung double kill na yan. And that is a V2 already. I mean, the slow approach na pinapakita nga dito ng GG, pwede silang maging chumat cutie kanina eh. I mean, just nagugulat na lang ang SS dito. Hala, nandun na pala yun. And in terms of patience play, matinding pasensya pinapakita din ng Gaon Gaming sa totoo lang. They're not really overextending. Andun lang sila sa pinaka-safest nilang na position na alam nila na papasok dito yung kalaban nila no matter what. And in terms of rotation, ang bilis ng rotation nila. Totoo. Rotation-wise, lalo na pagdating sa mapa na to, knowing as well na maliit lang naman din ang i-rotate talaga ng GR side dito kapag dating sa mga bomb sites natin. Kaya nga talagang pagdating sa mid-control, I'm actually quite surprised talagang walang nakaset na crossfire dito. Walang nag-aabang ika nga for Gaon Gaming. And pretty much ito yung hinahanapan ng butas ng Sunday Shrooms right now. It's a quick smoke coming in mula dito sa players. Kahit paano, flashes being set up. Pero wala pang fights na nangyayari talaga. Parang tagu-taguan ang laro. Ambahan lang talaga, Bessie. Ambahan lang yan. Sure ano talaga. Ba? Sure, parang sinusure lang. Oo. Kumbaga, yun kasi yung problema sa totoo lang eh, no? I mean, if ever you are throwing your utilities, there's no follow-up sa ipapakita mo. And if ever you're doing your executes already, I mean, kulang na kayo ng enough utilities for you to... Tignan mo kung gano'n siya kalalim. Oo nga, no? Naikot si niya yung buong mapa. Si Jams nakaikot na ng buong mapa pero ang Sunday Shrooms hindi pa nakakapasok. This is actually a huge flank na ginagawa nga dito ni Jams, man. I mean, sobrang lasa nito. Nagtawag pa ng tropa. Nagtawag pa ng isa. Jefferson. Nakapitas na ng isa. Jefferson nakabawi pa dito. Walang idea. SS talaga ninilikot na sila mga tol. J-Vice is low. And Jason will get that kill. Dalawa kay Jebrax, dalawa kay Jason. Okay na, sabi nila. And yun nga, yung flank na pinapakita ni Jams, nagtawag pa siya ng isa. Kumbaga, ang sabi niya, Mayday, kailangan ko ng backup dito. At saka sa lalim nung ikot niya, sa layo nung inikot niya doon, nakuha niya na lahat ng possible info. Kung meron pang lurk, meron pang naiwan na mid, control kung possibly meron pa. Pero wala eh. Paano kaya to? Sobrang delikado. Lalong-lalo na ang Gaon Gaming. Talagang paano kaya nila makukuha to? Ang Sunday Shrooms, unti-unti, nararamdaman natin na parang unti-unti na. Unti-unti, they're really trying to get it na eh. Pero, wala eh. Pero hindi pa nila nahanap talaga yung space eh. Yung feeling mo na napakadami mong space na nakukuha actually dun sa konti-konti mong paggapang sa loob ng mga sites. Pero in reality is, naiikutan ka na pala, nalulurkan ka na pala at alam na alam ng Gaon Gaming kung saan ka manggagaling. Again, thanks to this map, it's allowed to wait, you know? It doesn't matter much dahil sa ganito klaseng mga angle na nakikita mo sa loob ng sites. Dire-diretso sila mga tropa sa J-Vice. Wala pa, 3 versus 4. Hindi na ako naniniwala dito, men. 2 versus 4 nga kanina. Napanalo pa rin ng Gaon Gaming. 3 versus 4 pa kaya. But for Sunday Shrooms, kailangan din talaga nalang babawi ito. And for them, na i-maximize pa itong advantage na meron sila. 50 seconds in. And feeling ko, it's gonna be 8. Pero with that pick-off na ginawa nga ni Jackban, that is huge for them. Pero ito na, papasok sila. Wala nang intro mga tropa kasi yung oras nawawala na. Pero yung isa nag-aantay lang, which is si Jams. Kaharap niya yung isa, dire-diretso na. Chumat Cutie will catch one. Pero bulik ito, 1 versus 1. Jebrax versus Suna.
Who's gonna win Oh! this? Pero with a flash settling in, Suno pa rin na makakakuha dito with a 4-3 score. And still in favor of GG though. Pero Sunday Shrooms, sinasabi na natin, they're feeling it. They're getting it inch by inch. Grabe yung setup, pati yung flashes natin coming in, pati casters na flash pagdilat namin. Literal, nakita na natin yung resulta. 1 point difference lang naman ang kailangang habulin ng Sunday Shrooms dito. Especially dito sa BL side nila. At mukhang kahit pa paano, nasusolusyonan pa rin naman nila. And kailangan lang nila talaga na mabitawan o at least hindi mapunta tayo sa mga 1v1 scenarios na umaasa tayo sa mga clutch plays ika nga ng mga teams or yung team members. And dito naman ngayon sa side nga ng Gaon Gaming, talagang itong possession na talagang hinuhold nga nila, medyo nauulit nila mga kalaban nila, pero what a swing! Medyo cutie. It's like he knows na meron tao doon. Basang-basa niya. Kid from Tondo, Diyos ko, nakaisa pa, pero Jefferson with the kick retaliation. 3 for soul already. Cutie super low in HP. Suna bumabawi pa on this 3v2. At least, if ever makaisa lang dito yung SS, men, pantay na. Bilis din kasing mag-trade ng GG dito eh. Kaya hindi ka makahanap ng mga double kill basta-basta lang. At si Cutie kahit papano, dalawa ang mahahanap niya. If you can isolate fights like this, nakakakuha sila ng mga rounds. But now, it's Suna left alone in a 1v1 scenario against a sniper kung saan, syempre, yung C4 napulot niya na kahit papano pero mukhang well-read para kay Jackman dito. Nakaabang na siya. Ayun, tumama yung isang yung bala tumama. The low HP settles in pero the kill mula sa kanyang pistol pa rin ang mananalo dito. They have the same HP before that kill. And yun yung mga almost kills, almost wins na nakuha nga ng Sunday Malayo sa Shrooms. bituka eh. Oo nga, Diyos ko, tinamaan lang sa abdo. Hindi tinamaan sa bituka, guys. Hindi enough yung damage, pero yung pistol, pagkalabas nun, tapos na yung round natin. Ito yung sinasabi natin, lagi tayo naiiwan sa 1v1. Di mo pa rin sure kung sino talaga makakakuha sa dalawang team nung panalo sa mga rounds. Again, a mid-control setup from Sunday Shrooms. Dito, gumagana yung mga pick-offs nila, especially mula kay Cutie. At least, gumagana pa rin dito kahit papano. Pero ngayon, pagdating naman dito sa dulo, sa side nga ng Gaon Gaming, they're 5 wins away dito sa 2-0 score. And this is the last round of the first half, mga tropa. And for the side of Sunday Shrooms, if they can actually replicate what they did a while ago, pwedeng-pwede na. This is a 5-4, at least hindi masama. Let's see if they can do that again though. Dahil, syempre, Gaon Gaming, nag-a-adjust din sila. Take a look at one player towards a site na may pwesto sa likuran ng mga players din dito ng Sunday Shrooms. Kumbaga, ambahan portion na naman sila pagdating sa entrance and possibly it's gonna be chaotic once they try to go in. For sure, may mga setup ng flashes to dahil si Jefferson nakaabang pa ng sniper niya. Sinasabayan ko yung paghinga ng Jefferson habang nag-goom siya. Pero, what a really good flash. Sobrang ganda ng timing, mga tropa. Central Kid from Do. Buti lang talaga nakabawi sila doon sa na pinapakita nga ng kalaban nila. Buti kita 3 vs 4 already lamang na ang Sunday Shrooms. Pero with this utility usage pinapakita nga nila, talagang ito na yung fountain. Ito na yung ino-overflow nga talaga yung mga kalaban nila. Cutie nakabawi pa ng isa. Buti kita 2 vs 3 already. Cutie super low on HP. Winnable pa pagdating nga sa Gaon Gaming. Pero lamang ang Sunday Shrooms. Pero with that spray, they know what's up. They know where you are. And they know kung paano ka makabawi dito. 20 seconds in, mga tropa. Kid from Tondo na lang dito ang natitira. 2v1. Lamang ang GG ngayon. Pero hinahanap nila kung nasan ka. Pero with that wall bang, nag-connect to. Pero dahil sinusunod pinapakita nga nila. Kid from Tondo, yung place confirmed na. Pero JeffX pa makakakuha. Tagal niyang tiniis yon para sa oras pero aabot ba at mukhang umabot pa rin yung defuse mula sa side ng Gaon Gaming. A very much clutch situations na pre-fire kung pre-fire para ma-force out si Kid from Tondo sa positioning niya. Tumatama yung ibang bala. Nahanap ni Kid from Tondo yung nagde-defuse ng C4 dito. But in the end, it's a 2v1. Yung trade nandun pa rin talaga. Besi, .33 yun. Almost win na naman. Almost. Munti ka na. Parang
Parati silang nasa sitwasyon ng almost win. Pero ito, nagpalitan tayo ng side. Siyempre, sila naman ang kailangan umamba. Sila kailangan magantay. Pero GG, kung ang gusto na agad nilang pumasok ng mabilisan dito. It's a 3v3 scenario agad-agad. Smokes coming in, flashes coming out, as well as J-Bice nagre-react lang sa setup na ginagawa dito. Ito yung mga players ngayon ng SS, at least itong aggression nga nila talaga nag-pay off. Take it down Jefferson as well. Nades pushing in. Jackpan with a 2K. J-Bice mag-isa. 34 seconds in. Winnable, pero Jackpan knows what's up again. 7-3 already. Gone gaming. Tinutuloy lang nila yung aggression nila, Bessie. Ang aggressive nung BL side nila, sa totoo lang. Well, usually nakikita natin sa mga first rounds yun, but I do think na dahil din mas lumaki yung gap sa scoreline natin, kumbaga tinutuloy na lang nila yung momentum coming in from the GR side. Wala nang pag-aantay. Rock na agad, bakbaka na agad at Gone Gaming. This time, magpo-pull naman sila sa magiging play nila. Mas lower compared to that first round. Temp check lang no? Oo. Try nga nating rush nga. Pakiramdaman lang to, Bessie. Pero pagdating naman dito sa dulo, Sunday Shrooms. I mean, nag-warm up sila kanina, yes, sa game kanina. Almost win again for themselves. Pero dapat in terms of moral, kailangan talaga nila mabawi ito, Bes. Sobra. Dahil, syempre, the confidence coming in, yung leaderboards pa lang, hindi na pumapabor sa'yo yung score line. So, really, itong mga matches natin ngayon na sunod, especially dun sa, kumbaga, lower 4 to 8 natin, kailangan nila makahabol. Pero mukhang nagkatitigan sina Jeprax at Chumat doon. Kaso nga lang, it's just a one-to-one trade. Yeah, pero pagdating naman dito, at buto lang talaga naka-pick off pa rin si Chumat Cutie nga doon, no? Pero pagdating naman dito, Suna 360. Ball catch 1. Good opening. Para mas mahirapan pa dito ang GG na makapasok. Pero Suna 360 is not yet done. Makakatatlo pa siya, mga tol. Jason ang natitira on a 1 versus 3. Ito na ata ang ganti ng abi, mga tropa. Thanks to Suna 360. Quick swap out lang ng pistol, securing the double kill, making sure na 3v1 to. Kaso nga lang, Jason still has that opportunity to rotate around, especially nakita niya na si Cetra. Alam niya kung saan posibleng lumabas ang huling player at yun na nga yung clutch. 1 versus 3. Grabe! Almost win again. Isa-isa silang lumabas sa harapan niya. And even Cetra, the positioning that he has, yun sana yung advantage nila. Walang ka-clue at all kung saan posible manggaling yung 3 players. But that wide swing, nakita niya yung 3. Men, may napapansin ka, si Cetra, medyo tahimik ata sa game na to. Oo nga, wala pa siyang nahanap ng mga early pickoffs. Same goes to some of the players as well. Sina Kid from Tondo, hindi pa rin nagpa-pop off pagdating sa mga rounds. And it's much needed at this point of the tournament, especially isang puntos na lang match point na ang Gone Gaming. That is a 3v1 man. Ito naman sinasabi natin, lagi natin pinapoint out na almost to win again na hindi nga talaga napupunta sa papor nila. I really thought this was gonna be an 8-4 pero or 7-4, nagkamali pala ako doon. But on to this game, Gone Gaming is on the roll. I mean, at least yung momentum, alam na natin na nasa kanila. At wala silang gagawin kundi steamroll lang yun, nagdire-diretso. Pero, Cetra, together with Kid from Tondo, ito yung sa hinahanap nga natin, Jeff, sa kabawi pa ng isa. Pero J-Vice nasa harapan nila, ayaw mo magpakita. Sige, flash na lang namin, tas mapasok kami. At yun yung ginawa nila. Putting ito, a 4 versus 2, lamang ang Sunday Shrooms. Gandang setup mula sa side ng Gone, pero lamang pa rin ang Sunday Shrooms pagdating sa tao. May isang lurk pagdating sa mid, habang yung dalawa naman, yung isa sniper pa. So positioning mula kay Suna napaka-importante dahil kaya niya ring i-cut off yung magiging mid rotation at mukhang magbi-mid ata yung mga players dito ng ating Gone Gaming. Madadaanan ba nila si Suna? Yan ang tanong. I-check ba nila? Check the corners, back to the basics. Kumbaga, onto the side, that is Cetra. Taking down 2 already sa round na to. And Cetra ending this round with 3K already. Sunday Shrooms, buti na lang nakabawi sila. And yun na nga, di ba? You have the advantage already. Why not just try to
win it. I mean, kanina pa yun na nangyayari pero nakaka-clutch nga talaga ng Gone Gaming to. Pero dito ngayon sa round na to, aggressive ang Sunday Shrooms ngayon. Oh, mas mabilis yung pacing nila. Malalim agad ang defense na nakikita natin dito from Sunday Shrooms. Gusto nilang lumaban pagdating sa mid. Lots of flashes actually. Pero hindi nila nakukuha yung gusto nilang reaction mula sa side ng Gone Gaming. At instead, lalabanan nila yung ibang angulo. Instead, lalaban sila papuntang A site. Yung mid control nila maipapanalo para sa side ng Gone Gaming. It's still a 3v2 scenario. Medyo ipit pa si J-Vice kung tutuusin. He's not yet sure kung saan posible manggaling yung ibang mga miyembro dito. They still have that window control na hindi mapincer down. Pero Cetra finally pushing that down into a 2v2. Pero pagdating naman dito mga tropa, lalo na ang Gone Gaming, tinatry nila makuha itong match point na to. But for Sunday Shrooms, itong puso na pinapakita nila, talaga napakatindi na. They can actually stop the aggression, stop the match point of Gone Gaming side. 2 versus 1, lamang ang Sunday Shrooms, and this is what they need. Pero pagdating naman dito kay Jefferson, kanina pa na ginawa yung mga clutch plays na pinapakita nila nung map 1 pa lang natin. But for J-Vice etc., magkasama lang sila. Pero in terms of read, walang tao sa A. Mukhang at least playing close sila together para meron silang trades kahit pa paano. Oh, especially kung AWM ang makakatapat mo, 'di ba? You still have that time for swap sa isang pistol kung sakasakali man. Pero let's see how this round will be played out. As Jefferson, nakaabang na. J-Vice aware na. At yun na nga, the round goes to the side of Sunday Shrooms. Yung engaging fight nila, yung control nila, pagdating dito sa mapa na to, paid off. 8-5 already. Sinasabi nga natin, this is what they need for themselves na makabawi. Pero ngayon, sa side nga ng Gone Gaming, tignan natin kung talaga mababawi pa nila. 13 kills para kay Suna, and dito nagsa-shine talaga siya. Oo, totoo. Like, he's actually pulling off some of the kills here na napaka-critical. Kahit nga yung info play niya dun sa kaninang round na nakita natin na alam niyang may rotation na dun sa last 2 remaining players sa mid-control. Binigay niya yung kills na yan papunta kay Cetra at si Cetra yung nagabang dun sa magiging rotation nila. Kumbaga, nagiging supporting na lang siya kung kailangan ng rest back dito. Pero di nila kinailangan kanina. So at least nakakapag-adjust na rin ang Sunday Shrooms, especially here on our GR side. And ngayon, nagbago na naman yung pacing. Walang mararamdaman from Sunday Shrooms at this point. Grabe yung mga wallbang na yun. Pag meron ka napitas dun, pati for sure si Jason magugulat din Lo, ba't may tao dun? Pero ngayon, at least, I love that positioning sa totoo lang, no? Matinding bait and switch yun, Bessie. Dun kila Jason, tsaka dun sa isa na nasa likod niya. Pero ngayon, nangunguna na siya mga tropa. Suna 360, let's see if ever makikita ba na yung mga kalaban nga niya. Pero in terms of utility play, nag-aantayan lang sila. Pero isa lang ang nagbabantay dyan, which is si Suna. Nakita na nga naman yung ulo, pero si Jackman pa makakakuha. At ngayon, open na. Pwede pa kasi lumipat, pero hindi na. Lahat naman tayo nandito So tara, Gina. Jefferson, nakadalawa pa mga tropa. Puting ito, 5 versus 2. J-Vice, etc. na nandito ang natitira. Pero mukhang papasok na ata sila. J-Vice nakapitas na isa. Pero lahat talaga nung nakita niya, patay na. Cetra bumabawi pa. Ito na ang clutch master pagdating dito sa tournament na to. 6 clutches so far mga pinapakita niya. Tignan natin kung magiging 7 ba. Isang AWM ang dala-dala niya dito sa fight na to kung sakasakali man. It's gonna be a hard take but he managed to pull off 1 kill. Ngayon yung pangalawa at mukhang 7 na nga talaga ang kanyang clutch dito dahil the clutch master is finally back to his game. 8-6 Sunday Shrooms, bumabawi pa. Eto na, nadagdagan na yung mga clutch natin. At yun yung pinakakailangan nga talaga nilang kailangan gawin. Lalong-lalo na, ito yung mga oras na talaga magbo-boost sila ng moral. Pero Bessie, this what happened kanina for the side of Gone Gaming and the Sunday Shrooms as well. Sana wag lang talaga maulit. Yun nga deja vu nung game number 1 natin dito na lamang na sila at bumabaliktad pa for Sunday Shrooms na babawi nila. Pero kaya ba nilang i-close dahil mukhang 2-1 trade to. Makakatatlo pa sila at 2 na lang bigla ang natira sa Gone Gaming. Lalaban pa si Jefferson. Natamaan ng nade yung pistol. Tatama rin kay Kid from Tondo. It's a 3v2. Still, kaya pa atang i-pull off ng Gone Gaming yung match point nila sa ganito
Lamang ang Sunday Shrooms at ngayon hindi na sila nagkakamali. Jackman, nakapitas pa ng isa pero meron pa pangalawa. J-Vice, nakabawi pa. Pero ito, 1v2 ngayon mga tropa. Jefferson is all alone. J-Vice and Cetra, wala siyang idea kung nasa ba yung mga kalaban niya. Pero harap-harap ang labanan talaga. Pinapakita nga nila. J-Vice, nakapitas pa ng isa. From 8-3, 8-7 na. That is 4 rounds in a row na ginagawa nga ng Sunday Shrooms dito. And yung mga mistakes na ginawa nila back then, boss, ibahin mo kami ngayon. Yun nga, isang puntos na lang ang kailangan nila para maabutan tong Gaon Gaming right now. And mukhang nagiging mas comfortable na rin maghanap ng fights tong Sunday Shrooms from time to time. Nakikita natin yan. Itong double OM setup nila ngayon, baka mag-pay off, lalo na para sa Gaon Gaming. They're playing a little bit much slower this time around. Pinulot at kakadampot lang ng C4 nila. Rotations coming in and this might be an 8-take. They have a really good approach here at kailangan lang talaga nila ipanalo nga to. Kasi if ever hindi, Diyos ko, delikadong delikado ang Gaon Gaming dito. Pero ngayon mga tol, it's just them waiting patiently with this approach na ginagawa ng Gaon Gaming na talagang antayin lang talaga. Utility play, nandyan na. Play for picks, contact play, sama-sama. Yan ang malakas ang Gaon Gaming. Tingnan natin kung mapapakita nila yung sama-sama na yan sa round na to. Napaka-importanteng round. It's either a tie or you go match point para sa side ng Gaon Gaming. And they wanna make this as clean as it can be. Lalo na dito sa play for contact nila. Hindi tumama yung first shot ng sniper na yan. And now the flashes coming in as well to help around dito sa magiging take. Meron nga tayong kasabihan. Gaon together strong. Pero sabi ni Cetra, hindi mangyayari ang Gaon. Siya makakakuha ng isa dyan. 5 versus 4 already. Nawala pa si Jefferson. Pero 35 seconds in, no choice na to, men. Talagang dire-diretso na to, papuntang A. Hirap kasi talaga B rather. Hirap kasi talaga ng BL side dito makapasok, lalo na kung aabangan ka lang mismo sa loob ng sites at napakabilis lang mag-rotate from A to B kung tutusin para sa GR side natin. Pero ngayon, ito at least yung setups nandyan na. Kaso nga lang, a quick pick-up mula kay Suna. Quick trade pagdating kay Jason na spray and pray naman para kay J-Vice na makakahanap ng isa kahit papano. It's a 3v2. Setups coming in dahil 5 seconds na lang natitira para makapag-plant. Harap-harapan kay From Tondo successfully taking down and eliminating the last player at doon nila makukuha yung match point nila. 8-8 already, 5 rounds in a row. Shrooms together strong. At yun yung ginawa nga nila doon, men. Hindi na sila dito nagpamama pa sa mga kalaban nila. As long as maganda yung position natin, as long as maganda yung mga angle tinitignan nga natin, yung Gaon Gaming, nakakapasok man sila, pero lagi silang napipitas ni Suna 360. Talagang online siya dito sa game na to ngayon. Totoo, yung mga angle na hinahawakan niya, no, lagi rin merong nawawala, merong namamatay para sa side ng Gaon Gaming. But you cannot discount na at least for Gaon Gaming, they have that one game advantage dahil napanalo nila yung first map. And for Sunday Shrooms, ito na ang last redemption arc. Pagdating dito sa second map natin, kailangan nilang mabawi ito kung gusto nilang mag-map 3 pa at makakuha ng set points pagdating sa leaderboards. Flash, ready na. E yung pagpasok nila, may konting pag-amba. Kumbaga, china-chop-chop nila yung spaces and gusto nilang kontrolado bawat movements. Pero ngayon mga tol, itong players ngayon ng GG and SS, lahat sila nanggigigil na. Pero ito ka po siya pinapakita ka nila. Good pick off onto Jams. Cetra will fall down. Pero J-Vice, ito yung patience gaming na naman. Talaga sumisilip na nga ulit talaga siya. Pero with this position pinapakita nga ng Gaon Gaming, mukhang pumunta naman ata sila sa kabila. Sinabi mo na yun na mahirap sabi. Pero ngayon, yung switch, yung adjustment nila, tara, A na. Pero sa positioning nga dito ng Sunday Shrooms, lahat sila nag-aantay na. Sama-sama lang sila. Si Kid from Tondo, together with Chumat Cutie, at least yung body system nila matindi.
Oo. Tsaka kung tutusin, no, it's gonna be a 4v3 take pagdating sa loob ng A site natin. May isa pang nag-aamba o nag-aantay pagdating sa B site. So really, may butas kahit papano ang depensa dito ng Sunday Shrooms. And if kung makuha ng Gaon Gaming yung spacing na yan, and correct spacing, then this might be the match point. Pero tignan natin, a hold mula sa Sunday Shrooms, a good double kill mula sa kanila, pero nasagot din agad dito. Chumat Cutie, galit na galit. Ang kaso nga lang, Suna to fall down. And now we are down to a 2v1. Jefferson na may piso na lang atang HP dito, mamamatay na mula kay Kid from Tondo. Kaya mapupunta pa sa Sunday Shrooms ang match point. So this is gonna be an OT or game number 3 na makikita nga natin dito. For Sunday Shrooms, kumbaga open pa yung thought na makita nga natin dito yung reverse sweep na pwedeng ipakita dito ng Sunday Shrooms, Bessie. Lalo na sa Gaon Gaming, kung talagang gusto nilang maipanalo to, men, OT na talaga malala at huwag na tayong pumunta dun sa Angkara. Pero ngayon, sa side nga ng Sunday Shrooms, kaya pa ba nilang pigilan dito ang aggression ng Gaon Gaming? Kasi sinabi na nga natin yan, GR side, pagdating sa Sunday Shrooms, yun din yung pinaka-comfiest side nila, kumbaga based on stats. But for Gaon Gaming, ito yung struggle na, pinupuntahan nga nila. Once again, this is an 8-3 score. Pero for Sunday Shrooms, this is actually 6 wins in a row and might actually get this pa. Momentum definitely shifted pagdating sa side ng Sunday Shrooms dito. Sasagutin ba ng Gaon Gaming yan? Dahil itong crossfire is so far sinusubukan nilang sagutin pero hinayaan nila mga multiple kills dito si Kid from Tondo. Makakataka siya pero the swing out mula kay Cetra still punishes 2 players. It's a 2v1 at kay Jason nakasalalay. No pressure kung may map 3 o overtime. Paano mo kaya gagawin to mga tropa? Paano mo bawi to? Pero pag dating naman sa side ng Sunday Shrooms, mukhang ito ata yung pinakaantay nila mga tol. Game number 3 is waving for them though. And buti na lang talaga with their resiliency, with their advantage kanina pa na talaga hindi na nila binibitawan. Mukhang mapapanalo pa nila to. Cetra and Suno 360 ang natitira sa game na to. Pero si Jason, medyo low na rin siya dito. Pero yung C4 drop pa sa may mid. Pero kung napapansin mo, nag-fish na lang dito si Jason ng kill. Gusto niyang i-clear muna yung loob mismo ng site, no? Dahil wala talagang nagpapakita mula sa last 2 players ng SS. Kung tutuusin, kumbaga gusto na nilang i-sure win itong magiging round na to para sa map number 3 nila. Talagang antayan portion. Pero Jason, dito niya makikita yung dalawa. Kanina niya pa